So, sabi ko nga, may tatlong klase ng succession. Okay? Ano-ano yung mga yon? So, ito yon. Number 1 ay yung testamentary succession. It is wherein the decedent has left a valid will that dictates the manner of distribution of his or her asset. So, ito yung alam natin na last will and testament. Okay? Pero dito, sinabi, dapat mayroong valid will. Okay? Bakit mayroong valid will, attorney? Kasi medyo mahirap i-comply yung mga requirements ng isang valid testamentary succession. So, meron tayong dalawang klase ng testamentary succession. Yung una ay yung notarial will. Pangalawa naman ay yung holographic will. Yung sa notarial will, yun yung kailangan nyo ng assistance ng lawyer dahil kailangang ipanotaryo yung last will and testament. Doon sa holographic will naman, yun ay fully written by hand nung testator. Okay? So, kung ano man yung mga requirements pa nun, nung mga testamentary succession na yan, medyo mas mahabang discussion pa yun. Okay? Ano naman yung pangalawang type ng succession? Pangalawa ay yung legal or intestate succession. It occurs when there is no will, walang will, or the will is invalid. Okay? Hindi tama yung pagsasagawa dun sa last will and testament. Kaya siya invalid. Kasi ang mga will dito sa Pilipinas ay nag-undergo pa po ng probate proceedings. Ano po yung probate proceedings? Iyan yung pagpapa-aproba sa korte nung last will and testament nung testator. Okay? In legal or intestate succession, the distribution of the estate is determined by law. Okay? Determined by law daw dito sa legal or intestate. So, kapag sinabing legal or intestate succession, ay walang will or invalid yung will. Okay? So, it is determined by law. Sa batas po natin, under succession law, nakalagay dyan kung ilan yung portion na mapupunta sa mga tagapagmana, doon sa mga heirs. Okay? So, walang lamangan dyan. Pantay-pantay dapat. Base sa sinabi ng batas. Okay. Pangatlo naman, third type of succession. We have the mixed succession. It combines the testament